Okay, so hello guys. Iso-solve natin itong last na problem para sa 3-moment equation method. Okay, so let us solve this one. So, a continuous beam ABC carries a uniform load of 20 kilonewtons per meter throughout its span. If the support at C settles by 12 millimeters, determine the moment in kilonewton meter at the middle support B. Tapos given yung value ng EI, which is equal to 20,000 kilonewton meter square. Then determine the reaction at A in kilonewtons. Then determine the reaction at B in kilonewtons. Okay? So, let us now solve this problem, guys. So, ang una natin gagawin, guys, no? So, of course, no, ilista muna natin yung ating mga kailangang isolve. So, sa unang tanong, kailangan daw natin makuha yung ating value ng moment sa B. Tapos, sa pangalawang tanong, kailangan natin makuha yung reaction sa A. So, that is R sub A. Ibig sabihin nito guys, the force reaction. So, R sub A yung ating kailangan. And yung pangatlong tanong, kailangan daw natin makuha yung ating reaction sa B. So, that is R sub B yung ating kailangan makuha. Okay? So, ang una natin gagawin dito of course, is kailangan natin gumawa ng ating 3-moment equation. So, again, ang requirement para makagawa ng isang 3-moment equation, kailangan natin ng span na dalawang magkatabi. So, meron tayong dalawang span dito. That is, yung unang span is the span AB. So, ito yung ating L sub 1. And yung ating pangalawang span is the span BC. So, 4 meters pareho. So, yung ating 3-moment equation, kung gagawa tayo ng 3-moment equation, yung ating first term dito will be moment A multiplied by L1 plus yung ating second term is 2 multiplied by moment B multiplied by L1 plus L2. Then plus yung ating third term is moment C multiplied by L2 plus 6A1 bar A1 over L1 plus 6A2 bar B2 over L2 then equals to 6EI multiplied by H1 over L1 plus H2 over L2. Ayun. So, ang haba ng ating 3-moment equation. Pero again, yan talaga yung ating 3-moment equation. So, ngayon, i-cancel natin yung mga dapat makancel. Kung alin dito sa mga terms na to, ang ating mga zero. Okay? So, kung naalala nyo, sinabi ko sa mga nakaraang video, na kapag ka nag-end yung ating beam dito sa may support mismo, yung ating moment, kapag ka nag-end yung ating beam sa may hinge or sa may roller na support mismo, no, yung ating moment sa may support na yan ay magiging 0. So, sa case na to, ang ating moment A ay 0. So, 0 yung buong term na to. Then, ganun din sa kabilang side, yung ating beam ay nag-end sa may support C. That is a roller. So, therefore, ito is also 0. Moment sa C is also 0. So, 0 yung buong term na yan. Siguro, ang una natin gawin dito, guys, is kunin natin yung values ng 6A1 bar A1 over L1. Ayun. So, meron tayong formula dito guys, no? So, take note, this is para sa first span. So, yung ating first span, kung napapansin natin, yung ating first span, meron tayong load na uniformly distributed load all throughout. So, kapag meron tayong uniformly distributed load all throughout, yung ating formula dito is WL cube over 4. So, tingnan nga, balikan natin guys, no? Para maalala natin. So, sa formula na to, di ba yung method 1 ng pagkuha ng 6AA over L at saka 6AB over L, kapag yung ating span is yung kanyang loading ay uniformly distributed load all throughout, then we can use yung ating formula na WL cube over 4 para sa 6A over L. Ganun din naman sa 6AB over L. Okay? So, sige. So, isosolve natin muna guys yung ating 6A1 bar A1 over L1. So, ito ay WL cube over 4. So, yung ating W is of course 20 kilonewtons per meter. Yung ating L is 4 meters para sa first span. Then cube ito, then divided by 4. So this is equal to, this is 320 and this is in kilonewton meter square. So para sa ating 6A2 bar B2 over L2, so ito is para sa pangalawang span natin, which is ganun pa din, no? Yung ating pangalawang span ay 4 meters pa din and yung ating load ay 20 kilonewtons per meter pa din. So ibig sabihin, yung ating formula pa din is WL cube over 4 and this is still 320 kilonewton meter square. So, meron na tayo nito guys. Na-solve na natin ito. Okay? Kailangan natin ngayon ng H1 at saka ng H2. So, ano ulit ang ibig sabihin ng H1 at saka ng H2? Ito yung ating mga vertical distances between the supports after mag-settle ng ibang mga supports. So, ang nangyari dito sa problem, according to here, yung support C lang yung nag-settle ng 12 millimeters. Okay? So, ibig sabihin guys, no? So, originally, nandito yung ating support C, pero bumaba siya
So magkaka-level yung tatlo initially, pero bumaba yung ating support C. So sabihin natin napunta siya dito at eto nga ay 12 millimeters. Ano yung mangyayari guys? No? So yung ating H1 is the vertical distance between support A and support B, which is wala namang nangyari, zero naman yung kanilang vertical distance. Bakit? Kasi hindi naman nagsettle either si A or si B. So ibig sabihin guys, H1 natin is equal to 0. Samantala, yung ating H2, that is the vertical distance between support C and support B. So, ang nangyari nga is si support C, bumaba siya ng 12 millimeters, samantalang si support B, nagstay siya sa kanyang place. In other words, yung ating H2 is equal to 12 millimeters. So, ika-convert lamang natin ito guys to meters. So, this will be equal to 0.012. This is in meter. Pero take note guys, no, since si support C ay mas mababa compared kay support B sa middle support, then ito ay dapat negative. Ayun. So, in-explain ko yan sa nakarang video guys. So, I hope naalala nyo yun. Okay, so ang gagawin natin dito ay substitute lamang guys. So, bale mangyayari is 2 multiplied by moment B multiplied by L1 plus L2. So, yung ating L1 ay 4 meters. Plus L2 is 4 meters pa din, plus 6A1 bar A1 over L1 which is 320, plus 6A2 bar B2 over L2 is 320 pa din, ito yun, equals to 6EI. So 6 tapos meron tayong value ng EI, sabi sa problem, yung ating EI is 20,000 kilonewton square meter. So bali guys, this is 20,000, naka-kilonewton square meter tayo, no, para klaro, and then multiplied by H1 natin ay 0 over L1 which is 4 meters plus H2 natin is negative 0.012 over 4 meters pa din yung ating H2. Okay, so dito makukuha natin guys si moment B, and the moment B is equal to, so the moment B is equal to negative 62.5, and this is in kilonewton meter. Ayun, so na-solve na natin guys yung ating pinakaunang tanong. So yung moment B nga is equal to negative 62.5, and this is in kilonewton meter. So okay na tayo sa letter A. Okay, so na-solve na natin guys si moment B. Okay, next is kailangan daw nating makompute yung ating reaction at A. Kailangan nating makompute dito this time yung ating reaction at A. So ano ba yung reaction at A? This is force reaction ang tinutukoy dito, no? So ito yung ating kailangan makompute. So R sub A. So ngayon guys, no, ang gagawin natin is ika-cut natin dito and isolate the left side. Okay, so cut natin dito and isolate the left side. So, kung napapansin natin guys, no, so kinat natin nga dito sa may support B. So, take note na kapag kinat natin dyan sa may support B, meron dyan lalabas na moment, no. So, ang ating moment na lalabas is yung moment B natin which is negative 62.5 kilonewton meter. Okay, so take note, no, yung ating positive is yung pag ganitong direction, that is yung positive. Okay, pero since negative man yung ating moment, so ibig sabihin pabaliktad yung ating direction ng ating moment, so pag ganyan. Okay, so instead na counterclockwise, clockwise yung ating magiging moment sa B dito, and this is 62.5 kilonewton meter. Ayun. So ngayon, we can now compute for our reaction at A. So let's have summation of moment about point B equal to 0. Let's assume counterclockwise positive. So bali, ang mangyayari dito is 62.5 is positive. Then, plus R sub A multiplied by 4 meters. Then minus yung 20 kilonewton per meter. That is minus 20 times 4 times 2. Okay? So, kasi nga, yung 20 times 4 is yung load pa lang yun. So, 2 yung distance ng centroid ng 20 kilonewtons per meter papuntang point P equal to 0. So, bali makakompute natin dito si R sub A, and R sub A is equal to, so yung ating R sub A is equal to 24.375, and this is in kilonewton. So, ayun. So, ito na nga yung ating sagot para sa letter B. So, okay na tayo guys sa letter B. Na-compute natin si reaction at A. And the reaction at A nga is equal to 24.375 kilonewtons. Okay, last na. So, ang ating kailangan dito sa last is yung reaction sa B. So, ang gawin natin guys, nakuha na natin si R sub A kanina. So, ngayon, ilagay natin dito si reaction sa B. And of course, reaction sa C dito. Ayun. So, ang mangyayari na to guys, no, kung magmo-moment tayo sa may point C,
ang magmo-moment ay si R sub A at saka si R sub B lamang. Si R sub A, nakuha na natin to kanina. This is 24.375 kN. Si R sub B, hindi pa natin alam. Si R sub C, hindi pa natin alam. Pero okay lang kasi sa C tayo mag-moment. So, let's have summation of moment about C equal to 0. Ayun, let's assume clockwise positive. So, R sub B times 4 plus R sub A times 8 minus 20 times 8 times 4 equal to 0. So, ang mangyayari nito guys is R sub B times 4 plus R sub A natin is 24.375 times 8 minus 20 times 8 times 4 equal to 0. So, dito makukuha natin si R sub B, and R sub B is equal to 111.25 kilonewton. So, ayun. So, nakuha natin guys si R sub B. So, kung napapansin natin guys, hindi na lumabas dito sa ating figure yung moment sa B kasi hindi naman natin kinat si moment sa may point B, no? So, lalabas lamang si moment sa B kung sa B tayo nag-cut. Pero, hindi naman tayo nag-cut doon. So, ayun guys, no? So, nakompute natin ngayon si R sub B and that is 111.25. So, nasolve na natin yung ating pangatlo. And ang ating result nga para sa R sub B is 111.25 kilonewton. So, ayun. So, ito na nga yung ating mga sagot, guys. So, ayun. So, ang dali lang ng 3-moment equation. So, I hope na intindihan nyo yung ating discussion, yung ating diniscuss dito sa ating video. So, that's it, guys. Thank you and see you sa mga susunod pa nating mga topics. If this lecture has helped you, please like this video and subscribe to my channel. If you have any questions, you can comment below or send your questions to my Facebook page, Lectures ni Sir Mars. I will paste the link in the video description. You can also download the PDF of my lectures and PDF references for civil engineering by visiting my site. The link is also in the video description. Thank you again, guys. Once again, this is Sir Mars, and see you in the next lecture.